Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, komentaristang walang inuurungan, walang kinatatakutan, nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi na mga taong mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, ang boses ng taong bayan. Abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong korap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, tagapagtanggol ng bayan. Magandang umaga po, magandang gabi pala sa ating mga kababayan. So bagong lahat mga minamahal ko mga kababayan, syempre binabati muna po natin yung ating mga kababayan sa abroad, yung mga kababayan ho natin sa ibang bansa na kung saan lagi pong nakasubaybay dito sa atin. At syempre sa ating mga bago mga subscribers. Okay, hindi na po natin patatagalin pa itong ating pag-uusapan ngayon. Ito po tungkol po sa sinabi ho ni Harry Roque na kung saan para bagang gusto niyang sabihin na dahil o parang gusto niyang sabihin na hindi mabubuhay, hindi lalago ang ekonomiya ng bansang ito kapag wala ang China. So yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Yan po yung ating pag-uusapan na kung saan talagang napaka-importante ho to dahil pag hindi po natin ito pinag-usapan, napakarami po ang maliligaw mga minamahal ko mga kababayan. Okay, para hindi na po tumagal, panoorin ho natin itong sinabi po ni Harry Roque. Pakinggan ho nating mabuti ang sinabi niya dito. Sige, itrato natin kalaban ng China. O ano nangyari? Tayo po ngayon ang pinakamaliit na mga nakukuhang kapital galing sa China. O ang Vietnam po, maingay. Pero alam nila kung paano mag-isip ang mga Chino. Kaya, miski maingay sila pagdating doon sa pinag-aagawang teritoryo, napakalaki pa rin ng kanilang in-invest. Siguro sa susunod na programa, isa-isahin natin kung magkano nakukuha ng Vietnam, magkano nakukuha ng Malaysia, magkano nakukuha ng Indonesia, at makikita nyo, katiting lang ang nakukuha ng Pilipinas. Bakit? Kasi basta tinuturing nga natin kaibigan ang mga Amerikano. Ano ba nakikita natin ngayon sa kanila? Ayan, nagbanggaan. Anong ginawa ng mga Amerikano? May ginawa ba sila? Yung mga akalain nila, nasasaklolo si Uncle Sam pag gano'n ng sigalot sa Pilipinas, ano pong ginawa na naman ng mga Amerikano ngayon nagbanggaan? Meron ba? Wala naman po eh. So yun mga minamahal ko mga kababayan, nagsalita na naman po yung bakla. Nagsalita na naman po yung baboy. Sa kanyang mga sinasabi ngayon, talagang halatang halata ho na walang utak tong hayop na to. Walang walang kwenta yung sinasabi niya. Mga minamahal kong mga kababayan. Biro mo parang gusto niya sabihin dahil nagbanggaan tong dalawang na to, kailangan lumusob na pala agad. Magbato na agad ng missile, maghagis na agad na kung anong mga, di ba? Alam niyo mga kababayan, itong si Harry Roque kung papakinggan niyo yung mga sinasabi niya, hindi ko maintindihan kung ito ay abogado ba talaga to o hindi. Kasi mukhang hindi abogado, mga minamahal ko mga kababayan, mukhang abogago. Yan po ang nakikita ko dito kay Harry Roque. Yan po ang nakikita ko talaga sa kanya. Parang hindi talaga siya isang abogado, kundi abogago. Yan po ang aking nakikita sa kanya. Kasi titingnan niyo yung mga sinasabi niya, 'di ba? Natural, bago kumilos yan, di ba? Bago kumilos yung mga Amerikano niyan, dapat magkaroon muna talaga sila ng nakikita. Dapat may nakikita muna sila na halimbawa, nagdeklara yung Pilipinas, makipaggera na tayo. Doon pa lang sila kasi hindi naman sila mga Pilipino, hindi sila talaga yung supporter lang sila. Supporter lang sila. At saka hindi naman gera yung nangyari doon eh. Hindi naman gera yung nangyari doon, banggaan ng mga mga Philippine Coast Guard. Banggaan yun. Pero tandaan mo Harry Roque, hinihintay lang ng mga Amerikano na magsalita si Bongbong Marcos o si Pangulong Bongbong Marcos.
Pag nagsalita si Pangulong Bongbong Marcos na girahin na natin ng China, sigurado yan, sasabay ang mga Amerika. Kaya nga, ang dami na nila dito dahil handa na sila. Baka hindi mo lang alam, Roque. Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, sabi niya dito, humihina na daw yung kinikita ng bansa dahil itinuturing daw natin na kalaban ng China. Bakit? Ano gusto mong gawin ng mga Pilipino sa China? Kaibiganin sa kabila ng kanilang mga ginagawa, sa kabila ng kanilang mga pambabastos, sa kabila ng kanilang mga pambubuli, sa kabila ng kanilang mga ginagawa sa ating mga kababayan? Bakit, Harry Roque, tuwan-tuwa ka ba? Para sa iyo walang kwenta yung nararanasan ng mga Philippine Coast Guard? Para sa iyo walang kwenta yung ginagawa nila? Kung sa iyo walang kwenta, sa amin meron yan. Kaya kung anong nararanasan nila, nasasaktan sila, nasasaktan din kami. Kung sila ay nahihirapan, bagamat wala kami doon, para na rin kami nahihirapan. Bakit? Pagpalagay na natin, sila ang nagbibigay ng malaking kita dito. Porkit ba sila ang nagbibigay ng malaking kita dito sa bansang ito? Hahayaan na lang namin, hahayaan na lang ng mga Pilipino na ganunin ng mga Chinong yan, yung mga kababayan namin dyan sa West Philippine Sea. Kung di ka ba naman gago kasi raulo ka, di ba? Mga minamahal kong mga kababayan. Ngayon, hindi yata alam ni Harry Roque, nagsalita siya, na yung bansa daw natin ay hirap na daw kasi, yun nga, hirap na daw dahil nga sa hindi na kumikita. Na kung saan gusto niyang sabihin na ang bansang China ang nagbibigay sa atin ng magagandang kita o nagbibigay sa atin ng kinabukasan. Hindi ka ba naman si Raulo? Kung alam mo lang mismong China ang nagsabi, mga minamahal ko mga kababayan. Mismong China na po ang nagsabi. Mismo sila naghihirap din. Kaya hindi lang ang bansang ito. Pakinggan ho natin to mga minamahal ko mga kababayan. Panoorin ho ninyo. Chinese President Xi Jinping inaming may problema sa ekonomiya ng China. Si Joyce Salamatin sa sentro ng balita. Sa isang bihirang pagkakataon, inamin ni Chinese President Xi Jinping na nagkaroon ng problema ang ekonomiya ng China. Sa kanyang talumpati sa harap ng pagsalubong sa bagong taon, sinabi ni Xi na maraming negosyo sa kanilang bansa ang nahihirapan habang hirap din ang mga mamamayan na makahanap ng trabaho. Ito ang unang pagkakataon na inamin ng Chinese President na nagkakaroon ng problema ang kanilang ekonomiya mula nang una itong magbigay ng taunang New Year's speech mula noong 2013. Di ba? Harry Roque, ano nangyayari sa iyo? Ano nangyayari sa iyo? Iaasa mo sa China yung kinabukasan ng bansang ito? Samantalang sila mismo ay hirap na hirap. Marami sa kanila ang walang mga trabaho. Di ba? Kaya nga sabi ko, napakalaking kalokohan mga minamahal kong mga kababayan. Yung sinasabi nito ni Harry Roque, pinagmamalaki niya yung China. Parang gusto niyang sabihin na hindi mabubuhay ang bansang ito pag wala ang China. Parang gusto niyang sabihin hindi tayo makakakain ng 3 beses sa isang araw pag wala ang China. Parang gusto niyang sabihin na walang paglago ang bansang ito pag wala ang China. Anak naman ng teteng talaga. Grabe po yung sinasabi nito ni talagang, di ba? Pag nagsalita ho itong si Harry Roque, talagang makikita mo, talagang halatang-halata na aso ng China. Halatang-halata na talagang maka-China itong abogadong ito. Kaya buti na lang hindi ka nanalo ng pagkasenador. Dahil pag nanalo ka ng pagkasenador, nako, katakot-takot, mas katakot-takot siguro ang sasabihin mo at gagawin mo. Ngayon, mga minamahal kong mga kababayan, ito pa po yung isang balita. Tingnan nyo panoorin ho natin mga minamahal kong mga kababayan. Giniit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na walang magagawa ang Pilipinas sa usapin ng pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Yun ang sabi niya. Na wala daw magagawa ang bansang ito. Tungkol po sa usapin dyan sa West Philippine Sea. Sa isang panayam kay Duterte, sinabi nito na mas maiging ibigay na lang sa China ang territorial waters at kunin na lang ng Pilipinas ang mga resources na mayroon dito. Ayun na nga Di ba? Paano mangyayari sinasabi niya? Di ba ito nga, pumupunta yung mga kababayan natin doon para mangisda. Ano ginagawa ng China?
Anong ginagawa ng China? Oh, Harry Roque, sagutin mo to. Anong ginagawa ng China? Diba? Malayo pa lang yung ating mga mangingisdang kababayan. Tinatabihan na agad nila, tinatakot na agad nila, pinapaalis na agad nila. Madali lang sabihin kay Duterte nasabihin na ibigay na lang yung katubigan na yan at kunin na lang yung mga laman yan. Tingnan niyo yung kaisipan ni Duterte. Parehong-pareho sila ni Harry Roque. Parehong-pareho sila ni Harry Roque. Walang pagkakaiba, mga minamahal ko mga kababayan. Diba? Oh. Kunin na lang daw ng mga Pilipino yung laman ng dagat na yun na pinag-aagawan dyan sa West Philippine Sea. Walang yaya, maghatid nga lang ng pagkain para sa ating mga Philippine Navy. Yung ating mga kababayan, binobomba, wina-water cannon, na kung saan nakakaranas ng hindi maganda. Diba? Nakiusap din umano si Duterte kay Chinese President Xi Jinping na payagan ng mga Pilipino na mangisda sa WPS, bagay na pinagbigyan naman ng Chinese President. O, tingnan nyo ha. Sabi ni Duterte to, pumayag naman daw. Pumayag? Hindi ba kayo nakakapanood ng balita, mga minamahal ko? Diyos ko po. Diba? Hindi ba kayo nakakapanood ng balita kung anong ginagawa ng mga Chinese na yan, ng mga Chinese Coast Guard na yan sa mga Pilipino mangingisda? Kung anong kanilang mga nararanasan? Pumayag? Pumayag ba si Xi Jinping? Well, parang malabo yata yun. Isang malaking kasinungalingan. Tingnan nyo ha. Si Duterte nagsabi niyan. Oh, kung talagang pumayag, ano nangyayari? Di ba? Ano nangyayari sa mga natin, mga mangingisda? Anong sinasabi nila pag ini-interview sila ng mga media? Ano sinasabi nila? 'Di ba? Malinaw naman siguro sa inyo kung anong sinasabi nila. Pinuri pa ni Duterte si Xi at sinabing isa itong maawain na lider na nakakaunawa sa mga suliranin ng Pilipino. Nakakaunawa. Ay, alam nyo mga minamahal ko mga kababayan, ang sarap tawanan yung mga sinasabi nito ni Duterte. Tingnan nyo ha, napakabait daw ni Xi Jinping. Ha? Napakabait daw mga minamahal ko mga kababayan. Nakakaunawa daw sa mga problema ng mga Pilipino. Ha? Nakakaunawa sa problema ng mga Pilipino? Mga minamahal ko mga kababayan naman, Diyos ko po. Diba? Kung nakakaunawa ang mga Chinong ito sa problema natin, bakit hindi nila hinahayaan na makapangisda nang walang halong pangamba, takot yung ating mga mangingisdang Pilipino na pumupunta dyan sa sarili nating teritoryo pa? Diba? Malaking kasinungalingan, ang layo na sinasabi ni Duterte sa mga nangyayari, mga minamahal ko mga kababayan. Ang layo talaga nung sinasabi niya sa mga nakikita natin. Diba? Parang sinabi niyang, ginawa ko tong, gagawa ko ng ganito, gagawa ko ng ganyan. Pero totoo, wala siyang ginagawa. Parang ganun eh. Parang ganun yung ibig sabihin niya, mga minamahal ko mga kababayan. Pero gano'n pa man, sabi ko nga, kilala naman natin si Duterte pag nagsalita eh. Hindi ka panipaniwala at wala kang dapat paniwalaan sa kanya. Kasi nga, yung mga sinasabi niya, puro mga kasinungalingan. Puro hindi totoo. Ha? Puro hindi totoo, mga minamahal kong mga kababayan. So, ito pa, mga minamahal kong mga kababayan. Matatandaan nitong Hulyo lamang nang bumisita si dating Pangulong Duterte sa China upang makipagpulong kay President Xi Jinping. Kayong mga Pilipino nakikinig ngayon, boundary lang, tubig lang naman, hayaan mo yan. Insist on Philippines frequency. Karami ng dagat natin, ibigay na lang. Sige, iyon na yan. Tingnan nyo ha, hindi ho iniisip ni hindi po iniisip nito ni Duterte yung sinasabi niya. Although sabihin natin, boundary yan ng yung tubig na yan ay boundary. Pero hindi, ginagawan nga ng artificial na island eh. Artificial, tapos tatayuan ngayon ng mga gusali, tatayuan ngayon ng mga struktura. 'Di ba? Pag natayuan na,
Siyempre, hindi na makakalapit lalo dyan yung mga kababayan natin mga isda. Kasi, ituturing nila na, siyempre, hindi naman po, dito yung boundary, dito lang. No. Malayo ka pa lang, haharangin ka na ng mga barko nila. Hindi nagkakaroon, madadagdagan ngayon yung area nila. Di ba? Hindi iniisip ni Duterte yung sinasabi niya, mga minamahal kong mga kababayan, sa totoo lang. Parang parang sa nakikita ko talaga, hindi ako naniniwala na yun lang naging usapin nila. Yung meron ako kasi napanood na may naging usapin daw sila. Kasi nga napabalita noon na kumbaga nagkaroon sila ng agreement, nagkaroon sila ng agreement. So ang sabi pa nga ni Duterte ito, parang tinanggi niya ito, panoorin na lang ho natin mga minamahal ko mga kababayan, para maintindihan ho ninyo mga minamahal ko mga kababayan. Kinamina ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na totoong nag-usap sila noon ni Chinese President Xi Jinping tungkol sa West Philippine Sea. Pero ginit niya, wala siyang isinuko at tanging pag-iwas lang sa gyera ang tinalakay nila. May babala pa si Duterte kay Pangulong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. China will decide to erect the naval-based gun. Can you stop it? Mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang nagbigay linaw sa aligasyong may gentleman's agreement daw siya kay Chinese President Xi Jinping tungkol sa mga pinagagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Sa press con niya sa Davao City kagabi, kinumpirma ni Duterte na may usapan nga sila noon ni President Xi. The only thing I remember was that status quo. That's a word na walang galawan. No movement, no armed patrols there as Israel is para walang magkagulo. I assure you that if it was a gentleman's agreement, it would always have been an agreement that would keep the peace in the South China Sea. Unang pumutok ang isyu ng gentleman's agreement kuno ni Duterte sa China dahil sa sinabi ni dating presidential spokesman, Attorney Harry Roque noon, na pumayag daw si Duterte na hindi magpadala ng materyales para ayusin ang nakasadsad na PRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Paglilinaw naman ni Digong, As Israel is that, you cannot bring in materials to repair. Wala yan. una nang sinabi ni Pangulong Bongbong na nakakatakot kung totoo ang kasunduan ni Duterte sa China. Hindi raw kasi katanggap-tanggap na pumapasok tayo sa secret agreement kung saan nakataya ang soberenya ng bansa. Pero sagot ni Duterte, Kung may agreement man kami ni President Xi Jinping, walang secret agreement yan. We agree. Then after that, yung agreement namin, isasabi namin sa Foreign Affairs Secretary to verbalize everything that is said. Kung meron man. Pinalahan din niya si Marcos na huwag buyuin ang China sa Ayungin Shoal para hindi magkagera, lalo't hindi raw siya naniniwala na tutulong ang Amerika kung magkagulo. I-repair nila at gumawa sila doon ng mga bahay-bahay kung saan. If they are really ready for that, ipatrol na nila yung Philippine Navy, the gray ships, and let us see what happens. Bukod sa isyu sa China, nagsalita na rin si Duterte tungkol sa mga kasong kinakaharap ng kaibigan na si Pastor Apollo Kibuloy. Sabi ni Duterte, So, yun na lang po mga minamahal ko mga kababayan, ano. So, dito sa punto ito, tinatakot pa niya yung ating mahal na Pangulo, Ha? Tinatakot niya yung ating mahal na Pangulo sa usapin pong ito, mga minamahal ko mga kababayan. No? So, sa akin, mga minamahal ko mga kababayan, dito po sa mga sinasabi ni Duterte, talagang hindi ho sinasabi pa niya na hindi daw tinago yung usapin nila ni Xi Jinping. 'Di ba? Hindi daw lahat daw ay sang-ayon. Paano mo nasabi yun? Lahat sang-ayon. Hindi nga kami sang-ayon eh. Paano mo sinabing lahat? Libo-libo, milyon-milyon ang hindi sang-ayon doon sa naging usapin ninyo. 'Di ba? Oh, eto kasi si Duterte, yung mga sinasabi niya minsan, biro, pero hindi po yan biro, baliktarin mo yan. Ano bang kabaliktaran ng biro?
Ano sabi sa atin ni Kaper Selapid? Baliktarin mo lang yung mga sinasabi niya. Ano ibig sabihin ng biro? Diba? Anong kabaliktaran nun? Totoo. Eto, may sinabi po dito si Duterte, mga minamahal kong mga kababayan, na para sa kanya, joke lang daw to, di ba? O, pakinggan ho natin. Gano'n na lang ang respeto ko kay Xi Jinping. O, tingnan mo ha, mabuti pa sa presidente, ha? Mabuti pa sa presidente ng China, malaki ang respeto. Mataas ang respeto nitong ni Rodrigo Roa Duterte. Bakit kaya? Siyempre, napapakinabangan niya. Di ba? Bakit kaya ganun kataas, ganun katindi yung kanyang respeto dito kay Xi Jinping? Natural. Wala ka na ibang tatakbuhan kundi China na lang. Hindi ka naman pwede tumakbo sa US. Hindi kayo pwede doon. Mahuhuli kayo. Ikukulong kayo dyan. Lalong-lalo ka na Duterte. Hindi pwede pumunta sa ibang bansa dahil inaabangan ka ng ICC. Diba? Kaya ganoon na lamang kung magpalapad ng papel itong si Rodrigo Roa Duterte, mga minamahal ko mga kababayan. Kailangan nilang gawin yan kasi balang araw, pagka nagkaano-ano, di ba? Magiging protector nila ang China. Natakot ka. Sabi nila, they will not build. They will not build anything their size. Maniwala kayo kasi yan ang commitment sa atin. Ang galing ang si Xi Jinping mismo, and he is a man of honor. Kaya nga sabi ko, why are you so sparing? Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine province of China. Di wala tayong problema. We see. Diba? Oh. Biro parang pabiro lang sa kanya yun, pero sa totoo po, hindi po pwedeng biro yun at maaaring naging totoo yung kanilang usapin patungkol dyan, mga minamahal kong mga kababayan. At yun ang natitiyak ko. Ha? Para sa akin, yan ang natitiyak ko na talagang, diba? Oh, sabi pa niya, may isang salita daw talaga si Xi Jinping, kaya pala ang nangyayari doon sa atin, wala naman dalang armas, diba? Walang dalang armas yung ating mga kababayan na naghahatid ng pagkain doon sa ating mga kababayang Philippine Navy. Ha? Walang dalang armas yun. Tignan nyo kung paano babuyin, paano hindi ba? Tingnan nyo kung anong nararanasan ng ating mga kababayan na Philippine Coast Guard. Ha? Anong nararanasan? Mga minamahal ko mga kababayan, sa totoo lang, grabe na po. Grabe na po ang, di ba? Siguro naman napapanood ninyo yung mga pangyayari. Nakikita ninyo yung mga nangyayari. Di ba? O, kasi, sa tuwing may nangyayari sigurot dyan sa West Philippine Sea, di ba? Nababalitaan natin yan, napapanood natin, kung di man sa TV, sa mga cellphone natin. O, mabalik tayo dito kay Roque. Dahil daw sa nakikipaglaban yung ating bansa sa China, kaya humihina daw yung ating ekonomiya. Kaya pala, dahil mahina yung ating ekonomiya, kaya pala nababayaran na nabayaran na at natanggal na yung pagkakautang ng ating mga magsasaka na 57 billion. Dahil humihina yung ating ekonomiya, kaya halos 5% na lang yung natirang pagkakautang ng bansa natin na kung saan trilyon-trilyon. Ha? Paano paniniwalaan si Roque? Kaya layo-layo ng sinasabi niya, katulad nung amo niya. Di ba? Ang layo-layo, mga minamahal kong mga kababayan. Parang gustong sabihin nitong mga ito, huwag natin na kalabanin ng China, kasi pag kinalaban natin ng China, baka mamaya magalit sa amin yung mga Chino na yan, at di ba? Alam ko, ang dinidepensahan dito nila Rodrigo Roa Duterte, sarili nila, kasi baka mamaya singilin sila. O sabihin sa kanila ni Xi Jinping, nasaan na yung usapan natin? Sabi mo, kontrolado mo yung bansa. Sabi mo, kahit hindi ka na ang presidente, basta, dahil, di ba, malakas ka sa mga tao. O, hindi mangyayari yung, na yan. Biro mo, karapatan nating mga Pilipino na pagandahin, ayusin, yung Sierra Madre, yung barko na kung saan nakasadsad. Karapatan natin yun eh.
O sabi ni sabi ni Rodrigo Roa Duterte, naging usapin daw nila na walang galawan, walang gagawa ng walang magdadala ng armas, etc. Tingnan mo naman, ang dami nang nagagawang artificial na island nung China. Nakakagawa na sila ng kung ano-ano, samantalang tayo barko lang, dadalhan lang natin ng pantukod doon para kung may bagyo man, hindi sila maano. Ayaw ng China. Oh. Nasaan yung sinasabi ni Duterte na maawain ang presidente ng China? Nasaan yung sinasabi niya na may isang salita itong si at nakakaunawa sa problema ng bansa natin? Diba? Dapat nung paniwalaan si Duterte? Dapat ba ninyo paniwalaan, mga minamahal ko mga? Siguro naman nakita nyo kung anong nangyayari. At siguro naman napanood ninyo yung mga sinasabi ni Duterte. Oh, kayo na pong bahalang tumimbang. Nasa atin ho yan eh. Kung magpapadala tayo kay Duterte o hindi. Alam naman natin yung totoong nangyayari. Kaya huwag na tayo magbulag-bulagan. Huwag na tayo magbingi-bingihan pa sa katotohanan. Alam naman natin lahat ng katotohanan. Diba? Oh. Kaya sa mga kababayan natin, para ho sa akin, mga minamahal ko mga kababayan, walang dapat paniwalaan sa sinasabi ni Roque, walang dapat paniwalaan sa sinasabi ni Duterte, kasi iisa lang ang estilo ng mga yan, iisa lang ang plano ng mga yan, iisa lang yung adhikain ng mga yan, hindi para sa bansa natin, kundi para sa mga sarili lamang nila. Kaya siguro takot silang masira sila sa China kasi 'di ba? Wala na silang pwedeng takbuhan kundi China na lang. Kaya ibig sabihin dito, kung ano man yung kanilang sinasabi na pinapabango nila yung China, yun pagpapalapad na lamang ng papel para nga naman, 'di ba? Kasi wala na silang pwedeng puntahan eh. Yan po ang nakikita ko, mga minamahal ko mga kababayan, wala na silang pwedeng puntahan. Kaya nagkakaganyan sila. So, yun po mga minamahal ko mga kababayan, naniniwala naman ho ako na kahit po walang China, naniniwala ho ako na kahit walang China, tayo po ay patuloy na lalago. Ayun ang ipinapatunayan naman ng ating mahal na Pangulo. Nakikita po sa mga kababayan nating nanonood, kung papanoorin nyo, susundan nyo lang ho yung mga ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Nasa dako na ho tayo ng pag-unlad. Kaya sabi ko, kung madadagdagan pa ng kahit mga 9 years, yung 5 years yung kapangyarihan ng ating mahal na Pangulo, naku, baka kahit papaano naman siguro marami na hong pagbabagong mangyayari dito. Tunay na pagbabago na kung saan hindi tayo nakasandal sa China. Pinagmamalaki yata ni Harry Roque na lumiit daw, baka sinasabi niya tungkol sa Pogo. Dahil pinauwi ng ating mahal na Pangulo yung mga Chinong yan na nagkakalat dito ng lagim. Baka yung sinasabi yan ang sinasabi ni Harry Roque. Kasi pagkakalam ko, mga minamahal ko mga kababayan, totoo naman. Malaki ang kinikita ng gobyerno natin sa mga pogong yan. Na kung saan, mga politiko lang po ang nakikinabang, iilan lang. Samantalang yung milyong-milyong mga Pilipino na dapat sana ay nakikinabang yan, hindi nakakapakinabang. Bakit? Tingnan nyo kung talaga napapakinabang. Tungan ganun sinabi ko, mga minamahal ko mga kababayan, kung talaga napapakinabangan yan. Bakit hanggang ngayon ang dami pa rin naghihirap ng mga Pilipino? Bakit yan ang dami pa rin naghihirap ng mga kababayan natin na tutulog lang dyan sa lansangan? Bakit hindi nila matulungan kung talagang nakakatulong yung Pogo? Di ba? Kung talaga nakakatulong, ibig sabihin, hindi nakakatulong. Maglakad ka dyan sa city, maglibot ka, mga alas 12 ng gabi, mga alauna, makikita mo, naglipa na dyan yung mga namamalimos, natutulog lang sa kalsada. Kung talaga malaki ang kinikita ng bansa ito, bakit hindi nila mabigyan ng pondo yung DSWD para, di ba? Para matulungan yung mga kababayan natin na natutulog na lang, yung mga namamalimos. Wala. Di ba? Tinutukoy siguro ni Harry Roque na bumababa na yung dahil pinaalis na nga yung mga Pogo na yan. Wala kami pakialam kahit mawala pa lahat ng Pogo dito. Wala kami pakialam kung umunti man yung kita nito dahil sa mga Pogo na yan. Hindi kailangan ng bansang ito yung mga Pogo na yan, Harry Roque. Tandaan mo Hindi mo lang siguro diretsong nasasabi na kaya lumit dahil sa Pogo. Pero alam na namin, dahil alam naman namin na yung amo mo, si Sara Duterte, yung mga, diba? Alam namin ang isa sa pinagkakakitaan nila, yung Pogo na yan. At alam ko, kasabot sila sa ibang mga Pogo hub dyan. No? Kaya, tulad ng sinasabi ko, mga minamahal ko, mga kamay, magtiwala lang ho tayo sa kakayahan ng ating mahal na Pangulo. At natitiyak ko, na may magagawa ang ating mahal na Pangulo, at natitiyak ko
na kahit wala yung mga pogo na yan, kayang paunlarin ng ating mahal na Pangulo ang bansang ito kung tayo'y sama-samang nananalig sa kanyang kakayahan. Kaya muli po, tulad po na sinasabi ng iyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang mamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.